Daily Devotion, Day 12. Good morning! Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Today is Sunday. Lord's Day and Family Day. Samahan po ninyo ako sa ating pong Daily Devotion. Day 12 na po tayo, and God is good, and thank you, Lord, and I praise you talaga, Lord, sa kalakasan na binibigay niyo sa akin. Sige po, simulan po natin ang ating devotion for this morning. Kunin natin po ito. Ayan. Kunin po natin ang ating devotion today sa Philippians 4 verse 6. Ayan. Sign po natin. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Sa Tagalog, huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin at ng panalangin may paghiling. Manalangin po tayo. Panginoong Sus, maraming salamat po muli sa isang magandang umaga na muli naman ninyo kaming binigyan ng pagkakataong makapakinig ng iyong mabuting balita. At salamat, Lord, kasi every morning meron kang magandang mensahe para sa amin upang maging gabay namin sa buong maghapon. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Samahan mo kami, tulungan mo kami, at give us the wisdom, Lord God, upang nang sa gayon maunawaan namin ang nais mong iparating na mensahe sa umagang ito. Maraming salamat, and we love you, Lord, and we praise you. At binabalik po namin lahat ng papuri po salamat sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen! Good morning pong muli. Good morning din po sa mga nanonood sa ating personal account. Ngayon po kayo nanonood sa God Loves You Movement, at ito po ang ating regular daily devotion. Nasa day 12 na po tayo. Praise the Lord. Hallelujah. God is good talaga. Napakabuti ng Diyos. Okay, ang ganda po ng mensahe ngayon. Pambihira. Pagdilat ng mata mo, itong maririnig mo na do not be anxious. Huwag kang mabalisa. Huwag kang matakot. Kasi sigurado po ako napakaraming mga isipin na talaga namang nakakabalisa, no? Parang napaka-common nitong pagkabalisa na to sa ating mga tao. Alam mo yun, parang nagiging, wag naman sanang maging ideal na every morning na lang nababalisa tayo, na nag-aalala tayo, di ba? Nag-worry tayo kasi yun yung nag-uumpisa yan sa pag-aalala. Yung nag-worry tayo, and then nagiging anxiety na. Mas mabigat na po kapag anxiety kasi malalim na pagkatakot na yun. Yun yung minsan na pag sinabing anxiety, kahit wala nang nakakabalisa, yung wala namang problema sa paligid, pero bigla ka pa rin nagpapanik, biglang kumakabog yung dibdib mo. So minsan nagiging mental disorder na yun kapag hinayaan natin na manatili yan sa puso natin. Ayan, lumalabas yung anxiety kapag parang feeling mo hindi mo na makontrol yung nangyayari sa paligid mo. Kasi sa totoo naman po, wala tayong makokontrol sa ating kapaligiran. Kahit ano man ang nangyayari sa atin, hindi natin yung kayang i-control. Sabi ko nga, palagi natin kayang i-control ay yung sarili natin. Hindi natin kayang i-control ang mga nangyayari or even ang mga tao sa paligid natin. Lalong-lalo na yung mga nangyayari sa ating buhay. Minsan, nagkakaroon ng pagkakataon na parang, kaya naman nangyari ito dahil sa akin. Tandaan mo, wag mo nang sisihin ang sarili mo. Kasi isa din yan sa nagiging dahilan kung ba't ka natatakot eh. Kung bakit ka nag-aalala. Kasi, nandoon yung pagsisisi mo sa sarili mo na kasi ginawa mo to kaya nangyari ito. Wag na. Hindi po makakatulong yan sa atin. Kaya, mas mainam na kapag nag-aalala tayo or natatakot tayo, pagdasal na lang natin. Sabi nga dito, magdasal or manalangin ng may paghiling. Hilingin natin sa Diyos na kayanin natin yung pinagdadaanan nating takot na to. Kasi di ba sa totoo lang kahit na i-entertain natin yung takot, hindi naman ito makakatulong para masolusyonan yung takot na meron tayo. Yung pangamba na meron tayo. Sabi dito, in each of their scenarios, God wants to
provide an answer and a help for when we're struggling. Sa totoo lang ang Diyos, alam naman yung pagdadaanan mo yan eh. Alam niya naman na mag-aalala ka, di ba? Alam niya na matatakot ka. So, ang gusto lamang ng Panginoon ay lumapit tayo sa Kanya at sabihin natin sa Kanya na, Lord, natatakot ako. Lord, tulungan mo po ako. It's okay na sabihin at aminin niya lalo na sa harap ng Panginoon. Kasi minsan, kahit kay Lord, nahihiya na tayo magsabi at umamin na tayo ay mahina, na tayo ay nangangailangan ng Kanyang tulong. Kasi minsan nagiging pride natin, kasi Kristiyano ako, dapat di na ako dumadaan sa mga ganito. Pero hindi po totoo yan. Kahit po tayo ay mga anak na ng Diyos, nakakilala na sa Panginoon, dumarating pa rin tayo sa sitwasyon na kung saan nanghihina tayo, natatakot tayo, nag-aalala tayo, and that is normal feeling. Ang importante lang, huwag kang manatili dyan. Huwag mong hayaan na sakupin ka ng takot na yan at i-entertain mo pa yan. All you need to do is to surrender it to the Lord. Ipanalangin mo. Lord, alam mo yun, iluhod mo na. Sabihin mo, Lord, tulungan mo po ako. Hindi ko po ito kaya. Natatakot po ako, nag-aalala po ako. Minsan nag-aalala ako sa mga bagay na hindi ko na maintindihan kung saan nanggagaling. Pero dahil meron tayong Diyos na handang makinig, handang tumulong, at handang magmahal, ay magugulat ka. Nung ipinagdasal mo, gumaan. Diba? Nawawala yung takot. So, dasal lang ng dasal. Lagi lang tayong manalangin. Kasi, sa totoo lang, si Paul nga dito sa Philippians, si Apostle Paul, in-encourage niya yung community na idulog nila sa Diyos ang lahat ng kanilang worries and anxiety through prayer. Ganon din tayo. Yun po yung mensaheng pinahatid sa atin ngayong umaga. Na kapag ka nakakaramdam tayo ng takot, agad-agad ipanalangin na natin. At alam niyo po ba yung takot na hindi naman galing sa Diyos yan. Yun po ay gawa ng kaaway. At yan pong lahat ay nagsisimula dito sa isip natin, sa isipan natin. Kaya nga sabi din po, pinagpatuloy dito sa Philippians 4 verse 8, sabi niya, bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Sabi sa English, in conclusion, my friends, fill your minds with these things that are good and that are deserve praise, things that are true, noble, right, pure, lovely, and honorable. Ganda, no? So, i-feel daw natin yung minds natin ng mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Yun po yung gusto ng Panginoon. Paano natin ito gagawin? Simulan natin ang araw natin ng pananalangin. Pagdilat ng mga mata natin, thank you Lord, and then we pray. Ano pa man ang nararamdaman mo, masaya ka, malungkot ka, natatakot ka, dasal ka pa rin. Minsan sasabihin mo sa akin, Ate Moms, ang hirap magdasal kapag yung parang punong-puno na ako, yung hindi ko na alam kung ano itong nararamdaman ko. It's okay. Luhod ka pa rin. Kahit minsan wala ka sinasabi, alam mo, yung pananalangin, hindi naman kailangan laging may ibinubuka yung bibig natin eh. Minsan, lumuhod ka lang, and then, kahit umiiyak ka, wala kang sinasabi, nararamdaman ng Diyos yun. Alam ng Diyos yung laman ng puso at isip mo. So, lumapit ka lang ng may kababaang loob ng buong pagmamahal. Hayaan mo lang na umiyak ka kung naiiyak ka. It's fine. Diba? Lalo na kung sa Diyos tayo umiiyak. Napakasarap niyan sa pakiramdam. Iyak lang tayo, luhod tayo, kahit walang sinasabi, sige lang. Hanggang sa maramdaman mo, nagsasalita ka na. At nasasabi mo na sa Diyos ng buong pagmamahal yung mga gusto mong sabihin. At yun ang gustong-gusto ng Panginoon. Yung nagko-communicate tayo sa Kanya. And that way, doon natin nararamdaman yung presensya ng Diyos. Diba? And then, after mo magdasal na nakapagsalita ka na, read the Bible. Tingnan mo kung ano yung mensahe niya galing sa Kanyang mabuting balita. Ganun lang.
Kasi minsan, ipinofocus natin yung sarili natin sa mas mga bagay na, alam mo, parang maging busy ako, hindi ko maramdaman tong takot na to, hindi ko maramdaman tong pag-aalala na to, gagawin kong busy ang sarili ko. Diba, ganun tayo eh, yung naging denial tayo minsan na nandun talaga tayo sa sitwasyon na tatakot tayo. Hindi yan kayang ma-fix ang problem in your own way. Tandaan natin, only God can help you, lalo na kapag worries and ano tawag dito, yung mga takot, fears, ang pinag-uusapan. Kasi ang kalaban natin dyan, hindi na yung sarili natin. Diyan pumapasok ang kaaway, si Satanas. Naku, napakasipag yan. Kapag ka dumarating tayo sa ganung sitwasyon na natatakot tayo at nasimulan sa isip yan, sasamantalahin niya yan na makapenetrate siya sa isip mo at magulo niya ang desisyon mo at magulo niya ang buong araw mo. Masira niya. Kasi yun naman ang trabaho niya eh. Ang gusto niya ay mag-destroy, mag-kill, mag-divide. Sabi sa John 10:10. Pero ang kagandahan nun, si Lord ay dumating sa buhay natin para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan at buhay na may kasaganahan. Kaya huwag mong i-entertain yan. Kapag natakot, agad dasal. Kahit na nahirapan ka magdasal, sige lang. Iyak mo kung sa tingin mo kailangan mo umiyak. Kasi yun yung magpapatapang sa atin para harapin natin ang mga pagsubok ng takot na ito na alam natin hindi ito bigay ng Diyos. Ito'y bigay ng kaaway. Kaya palitan mo yung takot ako kasi sa totoo lang pag ako po nakakaramdam ng ganyan. Lalo na po ako. Meron pa nga akong video niyan about anxiety kasi dumating po ako sa ganung sitwasyon na natakot talaga ako kasi nung na-stroke ako, nagkaroon ako ng anxiety. Sabi ko nga, konting tumaas yung BP ko, naninervous ako. So, takot na minsan, di ko na alam saan ang galing, bakit biglang kumakabog yung dibdib ko. Natatakot ako. Anong ginagawa ako? Nagdadasal ako. Totoo, hindi madali. Hindi madaling magdasal habang andun ka sa takot na yun kasi ang kaaway talagang guguluhin eh. Bibigyan ka ng mga isipin na parang, ano ba to? Naguguluhan ako, hindi ako makapagdasal ng makapag-concentrate. So, what I did yung makinig ng mga songs, mga Christian songs, nag-worship ako, and paulit-ulit ko sinasabi, Jesus, 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 Jesus. Napaka-powerful ng name ng Panginoon. Sabi, what a wonderful name, what a beautiful name, di ba? Pag binanggit pa lang natin ang pangalang Jesus, talaga namang even ang kaaway, even si Satanas, nagkukumahog na magtatakbo yan. Lalo na kapag ginawa mo ito ng may buong pagmamahal, yung alam mo yung galing talaga sa puso mo. Ganun kabuti ang Diyos. Tawagin lang natin siya, Lord, help me. Lord, kailangan ko ng tulong mo. Alam ko natatakot. Alamin mo lang. Admit that you are worried. Admit that you are in fear. Alam mo yun? Huwag mo lang na parang yung pride na hindi mo pa masabi. Open it up. Ibuhos mo lahat sa Diyos. Hindi ko nito kaya. Takot na takot ako. Ikaw yung gagawin ko. Give me wisdom, Lord. Help me what to do. And then read your Bible. Kasi talagang iyon ang itong magbibigay sa atin ng liwanag, ng linaw, kung anong mga dapat natin gawin. At lahat naman yan nasa Bible. Walang hindi nasusulat. Ganun talaga kabuti ang Diyos. Binigyan niya tayo ng gabay. Meron na tayong Holy Spirit na nasa katawan natin na gumagabay sa atin sa araw-araw. Meron pa tayong Bible na pwede nating basahin, pagnilayan, para gabayan tayo sa lahat ng ating ginagawa. Diba? Sarap ng ganun na po, Lord. Napakabuti mo lahat na pininobayad mo sa amin, lahat na ibinigay mo. Lahat na nandyan, available. All we need to do is read. Basahin lang natin. Kasi baka mamaya naging Kristiyano nga tayo, nakakilala tayo sa Diyos. Pero hindi naman natin nabubuklat yung ating Bible, yung ating manual. Na kung saan doon nakasulat ang buhay natin. Doon nakasulat ang lahat ng mga naisin natin. Lahat ng sagot sa mga tanong natin. Lahat ng magpapakalma sa atin kapag natatakot tayo, kapag nag-aalala tayo. Wala naman talaga tayong dapat ipag-alala sana eh. Kaya lang dahil may kaaway na laging nandyan sa tabi natin at nanggugulo, pumapasok yan eh.
dito sa isip natin, hanggang sa maging bukang bibig, hanggang sa maging aksyon natin. Kasi dun, yun lang naman talaga ang trabaho ni Satanas ang guluhin tayo. Wala siya ibang gagawin sa buhay niya kundi yun lang. Pero ang tandaan natin, siya alam na natin may kalalagyan siya sa impyerno. Kaya nga gusto niyang mandamay Gusto niyang manggulo. Kasi gusto niya, hindi siya nag-iisa sa impyerno. At hell is real. Kaya nga, di ba, magugulat ko, ba't ang mundo ko, ito, saya ko naman, ang bigla-bigla. May sa isip ko, gumugulo. Yun po yung gawa ng kaaway. Nandito tayo sa spiritual warfare. Ang mundong ito ay battlefield. Kaya nga lagi nating puspusin ang ating isip ng salita ng Diyos at ng pagmamahal ng Diyos. Kapitan at panghawakan natin ng kanyang mga pangako. Ito lang napakagandang pangako, di ba? Sipin mo, siya mismo, ipinararating niya sa atin, do not be anxious about anything. But in every situation, di mo sinabi niya doon, every situation. Walang specific na situation. Every situation. But by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Sinasabi niya na kahit na sa kabila ng mga pinagdaraanan natin, ito man ay naging sanhi ng pagkatakot natin, pag-aalala, pagpasalamat pa rin natin sa Panginoon. Kasi, kung titingnan natin, kaya hindi alam to ni Satanas na pag tayo ginugulo niya, hindi niya alam na lalapit lalo tayo sa Panginoon at lalo tayo nagsusumiksik. Sana yun ang ginagawa natin. Instead na magmaktol or instead na gumawa ng desisyon sa sarili natin, why not desisyonan mo na lumapit sa Diyos? Diba? Ito pa nga yung mga pagkakataon na lalo tayong nagsusumiksik sa Diyos Lalo tayong hihingi ng tulong kasi hindi natin to kaya. So, napakabuti ng Panginoon. Ang Diyos ay buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Siya lamang ang may kayang lumutas ng kahit na anong problema, anumang takot na meron tayo. Siya yung magko-comfort sa atin. Nang sa ganun mawala yung takot. Alam niyo po, share ko lang sa inyo. Dahil po sa anxiety na pinagdaanan ko dahil sa karamdaman ko. Dahil sa stroke na to, talagang yung anxiety na dumaan sa akin, mabigat. Sobrang yung panic ang tindi. Na parang pag di ako mayroon ng gamot, feeling ko may stroke ako ulit. Yung mga ganun. Kasi ipifeed ka talaga ng kaaway ng mga negative thoughts mga kasinungalingan na tatakutin ka niya talaga, mas lalo ka niyang tatakutin at ididiin. Na ipararamdam niya na walang Diyos na tutulong sa'yo. Naku, hindi totoo yan. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay dakila at andyan siya. Isa po sa therapy or kagalingan na ibinigay ng Diyos para mapagtagumpayan ko to. Ito pong daily devotion na ginagawa natin. Sinabi ng Panginoon na mag-daily devotion ako every morning. Pati oras sinabi niya. At gawin ko lamang ito na hindi ko alam. Sabi ko, Lord, noon mo pa ito pinagagawa sa akin. Sinunod ko ito saglit, pero tinigil ko rin. Pero ngayon, muli, sinabi mong gawin ko ito after ko ma-stroke. Sabi ko, Lord, sa totoo, natagalan pa nga bago masimulan kasi nung naka-4 na buwan na po ako na makarecover sa stroke, saka ko lang po ginawa ulit ang pagdi-devotion na to every morning. Na ngayon pa lang, nasa ika-12 na days na tayo, saka ko lang na-realize na kaya pala ito pinapagawa ng Diyos sa akin is para maging kagalingan ko sa anxiety ko. Kasi ito po yung nagiging daan para mas lalo akong lumalim sa Panginoon, lalo ko siyang makilala, at lalo kong maramdaman ang presensya niya sa buhay ko na hindi ko kailangan matakot. At ito din ang paraan ng Panginoon upang mabago ko ang karakter ko, upang matuto ako mag-control sa sarili ko, mas lalo kong mahalin ang Diyos, mas lalo ko siyang makilala, mas lalo kong makita na importante pala ang pagbabasa ng Bible. Alam mo, sa totoo lang, ako pong unang natututo dito sa ginagawa nating daily devotion. At nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil binibigyan niya po ako ng kalakasan para sa araw-araw ay magawa ko ito. Napakabuti po ng Diyos. All we need to do is to surrender everything to Him.
at sumunod lamang tayo sa kung anong pinagagawa niya nang walang tanong-tanong, nang walang ano pa man na pagdadahilan. Mahal tayo ng Diyos at ang lahat ng pinapagawa niya ay tayo rin ang unang magbe-benefit. Maliban pa sa mga taong makakausap natin, makakarinig ng ating mga sharing para ma-uplift din sila at ma-motivate din sila at ma-inspire din sila sa kung ano ang mga isinashare mo sa kanila. So yun po yung nangyayari sa akin. Kaya naman nagpapasalamat ako ng sobra-sobra sa Panginoon kasi napakabuti niya po sa buhay natin. Hayaan lang natin na makakilos siya at hayaan lamang natin na tanggapin na wala tayong magagawa apart from the Lord. He is our strength. Sabi ko nga sa Philippians din, I can do all things through Christ who strengthens me. Siya ang lakas ko. Nawa ay siya rin ang maging lakas ninyo. Maging sandigan ninyo, maging sandalan ninyo, maging sandata nyo para labanan ang kahit na anong takot na nararamdaman mo ngayon. Kapag isinuko mo yan sa Diyos at hinayaan mo siyang kumilos sa'yo, magugulat ka. Gumagaan ang pakiramdam mo. Kahit nandyan pa rin yung takot. Pero alam mo, mawawala na to Lord kasi kasama kita. Kakampi kita. Ay, sarap naman ng message ngayong araw, Lord. Thank you talaga. So, ano po yung what do you need to give to God in prayer today? Sa tingin mo, ano yung gusto mong ipanalangin mo sa Panginoon ngayon? So, gabayan tayo nitong ating mensahe. At kung may naiisip ka pa na gusto mong ibigay sa Panginoon sa panalangin, nagawa ng mga pangamba na yan, ay gawin natin. So, isama natin sa prayer natin yung fears about a difficult situation at home or at work. Maaari kasi meron kang inaalala or nagiging kabigatan sa isip mo at sa puso mo yung mga problema at takot dahil sa mga hirap na nangyayari at sitwasyon na pinagdadaanan mo sa bahay. Normal po na talaga ang bahay natin is another training ground para sa atin para maging mabuting tao tayo at mabuting tagasunod ng Panginoon. Kung ano man problema pinagdaraanan mo o fears, lalo na po pagdating sa financial, diyan tayo lalong tinitira ng kaaway. Diyan tayo lalong dinidiin at talagang pinifeed tayo ng mga maling impormasyon tungkol sa pera. Tandaan natin kahit ang pera kayang ibigay ng Diyos, i-provide ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan. Kaya huwag kang mag-alala sa mga bayarin na yan. Talagang nandiyan naman na yan eh. Diba? Monthly naman, pinoproblema natin yung bayarin na yan. Tuition fees, bills, mga due dates, diba? Lahat yan ay andyan na eh. So, alam natin na mangyayari yan. Kaya naman, kung nandiyan ka na sa sitwasyon na talagang hindi mo na alam kung saan mo kukunin ng pambayad dyan, eh ipagdasal mo na. Kasi, di ba, ginawa mo na lahat eh. Nangutang ka na, nanghiram ka na, tinawagan mo na lahat. Pero yung pagluhod at panalangin, baka hindi mo pa nagawa. Minsan yun ang madalas natin yung ginagagawa, yung nagawa na natin on our own way. Nakapangutang na, tinawagan na lahat ng mga pwedeng tawagan, nilapitan na lahat ng pwedeng lapitan. Pero nakalimutan natin lapitan ang siya may hawak ng buhay natin at pinakamakapangyarihan sa lahat na kayang i-provide ang lahat ng pangangailangan. Na kailangan yung pagtitiwala mo sa kanya. Nagtiwala ka nga na baka pag tumawag ako sa taong to sa kaibigan ko, pautangin ako para pambayad. Bakit hindi ka tumawag sa Diyos at humingi ng tulong sa kanya para sa pambayad mo sa mga dapat mong bayaran? Kasi sa totoo lang, kapag sa Diyos tayo lumapit, hindi kailangan mangutang. Hindi kailangan manghirang at hindi siya maghihintay ng kapalit dun sa tulong na ibibigay niya sa iyo. Ang kailangan niya lang ay magtiwala tayo na meron siyang magagawa sa sitwasyon na kung nasaan tayo ngayon. Diba? Ang galing. Napakabuti ng Diyos natin. All we need to do is call. Alam mo, 24/7. Bukas siya. Hindi siya naluloba. Tumawag naman tayo. Tayo ay magdasal, manalangin, umiyak kung kailangan. Diba? Grabe si Lord. Sa trabaho natin, ganoon din. Kung ano man yung problema mo sa trabaho mo, walang trabaho madali. Lahat ng trabaho talagang dadaan ka sa pagsubok, dadaan ka sa butas ng karayo. Minsan lalo kung gusto mong ma-promote. At kung na-promote ka naman, bakit problema pa din? Dami pa rin stress. Ganun talaga.
Kasi the more tumataas yung posisyon mo, the more na lumalaki yung responsibility mo. Same thing with your family. Pag lumalaki na rin ang pamilya, lumalaki rin ang responsibilities, lumalaki rin ang mga stresses, at maging ang worries. But that's fine. Given na yan eh. Ang kailangan mo kakampi. Ang kailangan mo yung tutulong sa'yo sa lahat ng pagdaraanan mo sa buhay. Sa kahit anumang pag-aalala yan, anuman yan, anumang kabigatan yan. Yun ang kailangan natin, ang Diyos na tutulong sa atin. Diba? So, kaya mo yan, kaya ni Lord yan. Surrender mo lang. At pag pinagdasal mo na, huwag ka nang mag-alala pa. Idinasal mo na eh. Hayaan mo na si Lord doon. Alam niya na yung gagawin. Magtiwala ka na. Relax ka na. Kasi binigay mo na sa Kanya yung mga problema mo. Number 2, may worry about the future. Huwag mong alalahanin ang kinabukasan. Sabi nga, live one day at a time. Ito ang ngayon mo. Huwag mo na munang alalahanin yung kinabukasan. Kasi halos lahat na lang iniintindi natin. Paano yung bukas namin? Hindi lang yung bukas na sinasabi kong bukas is Lunes. Hindi lang eh. Talagang yung future, yung bang napakalayo pa, iniintindi na natin. Napakatagal pang pangyayari. Masyado na nating iniisip kung ano mangyayari sa mga kinabukasan. Kaya nga ngayon pa lang, pinaghahandaan mo na palagi. Huwag na. Alam ng Diyos ang iyong future. Siya ang may hawak niyan. Ang kailangan mo lang ipagkatiwala ito sa Kanya ng buong buo, buong puso, buong pagmamahal, buong kaluluwa, buong lakas. Yung kinabukasan mo, yung future mo na pinag-aalala mo ngayon, hindi makakatulong yan para maging masaya ka at ma-relax ka. Kasi hindi pa nga nangyayari, naalala mo na eh. So, hayaan mo si Lord dyan. Alam niya yan. Even ang mga anak mo, alam niya, ang gagawin mo lang ay ipakilala mo ang Diyos. Pakilala mo si Lord sa pamilya mo, sa mga anak mo, nang sa ganun ay magabayan sila. At ngayon pa lang alam mo na maganda ang kanilang magiging kinabukasan kasi ngayon pa lang kilala na nila ang Diyos. Nataniman mo na sila ng tamang pananampalataya tungkol sa Diyos. Yun ang importante. At ikaw bilang nanay, panghawakan mo yung pananampalataya mo na ikaw ay ginagabayan ng Diyos at gagabayan ng Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Ano man ang future na mangyayari, wala kang dapat ipag-alala dyan. Minsan yan yung isang bagay na nakakapagpahina sa atin ngayon sa present eh. Kasi inaalala mo na kaagad yung future mo. Layo-layo pa nun. Inaalala, paano kaya paglaki ng mga anak ko? Paano kaya kami pag edad ko ng 70? Ano na kaya ako? Paano ka? Ang dami mong tanong, ang dami mong inaalala. Relax. Hindi mo dapat iniisip muna ngayon yan. Ang isipin mo ay magpakalalim ka sa Panginoon. Lumapit ka lalo sa Diyos, kilalanin mo lalo siya. At sigurado ako kapag alam mo at kilala mo kung sino yung mahawak ng future mo, wala kang nang pag-aalala. Hindi ka na mag-aalala tungkol sa iyong kinabukasan. Kasi ano pa pag-aalala mo? Kaya may hawak ng buhay mo, ang Diyos na nakakaalam ng lahat, ang Diyos na naglikha sa iyo, ang Diyos na lahat posible. Di ba? Ang sarap ng ganun feeling. Thank you, Lord. Sobrang maraming salamat talaga na malaman mo ganun. Di ba? O kaya huwag mong ilala. Lahat ng nangyayari sa atin, all things work together for good for those who love the Lord. Lahat yan may dahilan. Kapit lang. Okay? Sabi sa pangatlo, isama natin sa prayer yung insecurities about myself. Huwag ka ma-insecure. Diba? Kaya minsan, isa yun sa nagiging pag-aalala natin. Masyado natin iniisip ko ano kaya sasabihin ng ibang tao sa akin, lalo na kung ikaw ay medyo maganda at mataas ang posisyon sa trabaho. Huwag ka laging ganon. At minsan, kahit yung pagiging Kristiyano mo, nagiging insecurities mo, masyado ka nang, alam mo yun, yung lahat na lang ng bagay, iniisip mo, kasabihin nila sa ginagawa ko, sa galaw ko, Kristiyano pa naman ako. Ako, alam mo ba yung ganyan, minsan dinideceive din tayo ng kaaway sa ganyan simpleng bagay. Yung mga simpleng, pati ba naman yung pagkilos mo dahil Kristiyano ka na, wala pong perpektong Kristiyano, walang perpektong tao. Oo, nagkakatama naman na maging conscious tayo na dapat ang kilos natin ay Christ-like. Pero wag naman yung exaggerated, na lahat na lang ng galaw mo iniisip mo, baka yung ginagawa ko, kilos ko, masyado na silang naano sa akin, na natitisod sa akin.
Hindi ganun. Kapag alam mo kung nasa iyo ang Panginoon at alam mo kung sino yung Diyos mo sa buhay mo, hindi ka dapat conscious sa ganung bagay. Kasi automatic yan na magta-transform ka kapag talagang nandyan si Lord sa buhay mo. At automatic yan ang mga tao sa paligid mo ay mabibless at magliliwanag ka sa kanila parang iba tong taong to. Hindi mo naman yan sinasadya. Kasi nandito na si Lord eh. Andito siya. Ganun yun. Kaya huwag ka ma-conscious, huwag ka masyadong ma-insecure sa kung anong mga iniisip o sinasabi ng mga tao sa paligid mo. Kasi yung mga simpleng ganun, nagiging worries din natin yun. Kaya huwag mong isipin yan dahil tandaan mo, ang Diyos ang kasama mo sa lahat ng oras at laban ng buhay mo. Kaya walang dapat ma-insecure. Okay? Basta alam mo kung kanino ka lumalakad at alam mo kung kanino ka sumusunod at alam mo kung sino ang naggagabay sa iyo at tumutulong sa iyo at nagmamahal sa iyo at nagbibigay ng wisdom sa iyo kung paano ka mamumuhay sa mundong ito. Walang dapat ipag-alala. Diba sabi niya, ano yung pag-aalala mo? Ang mga ibon nga na walang nag-aalaga, nandiyan lang sila lumilipad-lipad. Pero hindi sila gugutom, hindi nagkakasakit. Kaya pagka sinuko natin ang lahat sa Diyos, wala na dapat ipag-alala. Kasi ang Diyos ay sobra mag-comfort. Sarap magmahal ng Diyos. Sobra. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya naman pray tayo. Maraming salamat, Panginoon. Sobrang thank you sa pagmamahal mo. Salamat, Lord. Meron ka ng Diyos. Nasasandalan, merong Diyos na pagkakatiwalaan nitong buhay namin at mga nararamdaman namin. Salamat, Panginoon, kasi pwede kami lumapit anytime sa iyo. Pwede kami magsumbong. Pwede kami magsabi na, Lord, nahihirapan na ako. Na, Lord, natatakot ako sa sitwasyon na meron ako. Lord, natatakot ako kasi may sakit ako. Lord, natatakot ako kasi wala akong pera. Lord, natatakot ako kasi paano na yung future ng mga anak ko na wala ng trabaho ang asawa ko? Paano na, Lord, yung mga bagay na pangailangan namin sa araw-araw? Lahat ng ito pwede natin sabihin sa Diyos. Lord, maraming salamat kasi napaka bukas palad mo para sa aming mga nangangailangan ng tulong at pagmamahal mo. Salamat, Lord, kasi handa ka laging tumulong, magmahal, at yakapin kami sa oras na kami pinanghihinaan ng loob. Maraming salamat, Lord, kasi mahal na mahal mo kami. Tawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon nakakalimot kaming tumawag sa iyo. Sa mga pagkakataon nalilimutan namin na ikaw pala ang makapangyarihang Diyos na pwedeng tumulong sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, na sa mga desisyon na gagawa namin, ay mas lalo pa kaming napapahamak. Pero thank you, Lord, kasi pwede kaming bumalik. Pwede kaming magdasal ulit, manalangin ulit sa iyo, at lumapit sa iyo ulit. Maraming salamat kasi handa ka pa rin patawarin kami at handa ka pa rin yakapin kami at handa ka pa rin tanggapin kami. Nang wala man lang pagsumbat o kahit ano. Maraming salamat, Lord. Mahal na mahal mo kami. Salamat sa pag-iingat mo sa aming mga anak, sa aming pamilya. Salamat, O Diyos, sa paggabay. Salamat po sa pagprotekta niyo sa aming lahat. At sa patuloy na pagbibigay ng mga mensaheng makakatulong upang kami maging matatag, malakas, at lalong mag-grow ang aming pananampalataya sa iyo. Thank you, Father God, for your love. Thank you for your mercy. Alam ko, Panginoon, that you will continue to strengthen me, Lord, para patuloy pang makapagbahagi ng iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon. I-bless mo lahat ng mga nakapakinig nito at makikinig pa. At alam ko, Lord, na ikaw po ang sasama sa kanila sa lakarin nila sa buhay. Thank you, Father God, at ibinabalik po namin ang lahat ng papuri, pasalamat. We worship you, we honor you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan po, maraming salamat po muli naway na bless po kayo, na-touch kayo. Ngayon kung kayo po ay na-touch at naramdaman nyo ang presensya ng Panginoon, pakishare naman po ang live na ito. Nang sa ganun ay marami rin pong tao ang makaramdam ng pag-ibig ng Diyos. Maraming salamat po. Today is Sunday. I hope na mag-attend po tayo ng ating worship service. Saan man po kayong church nag-a-attend ay mag-attend po tayo kasi importante po yan upang makapagbigay po tayo ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Maraming salamat po. Abangan po ninyo ulit bukas ang ating daily devotion
para paggabayan tayo sa ating buong maghapon. Maraming salamat po at i-follow niyo po ang God Loves You Movement Facebook page para ma-notify kayo ni Facebook tuwing meron po tayong mga activities dito, lalo na po itong ating daily devotion. Samahan niyo po kami araw-araw. Maraming salamat po at lagi mong tatandaan, God loves you. Mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Maraming salamat po. God bless everyone. Pwede po rin panoorin ito kahit replay. See you tomorrow. Bye-bye. Happy Sunday.